Ngayon po mga kapatid, at atin na pong ilalagay ang ating mga ireritual at ating tatalakayin mamaya ang bawat purpose ng aking mga ilalagay dito sa garapon, na 7 klaseng garapon ito mga kapatid. At sisimulan ko na. Unang ilalagay natin mga kapatid ay ang paminta. Yan. Ang paminta po ay sumisimbolo po ng swerte. Swerte po ang dahon ng pamintang ito, dahil ito po ay mabango at talagang ano po mga kapatid, maganda po ito na ginagamit sa pangritual. At ito rin po ay nagtataboy ng mga negative na mga enerhiya na padala ng mga kalaban sa larangan ng espiritual. Ito po ating ilalagay dito. Yan. Kailangan po sa mga manggagamot ay meron tayong ganitong mga ritual para hindi po tayo tamaan ng mga kamalasan na binabato sa atin ng mga kalaban. Dahil alam po ninyo mga kapatid, ang mga kalaban po natin ay naandyan lang sa paligid at namamasid lang kung ano ang mga pamamaraan natin. Kaya at pamamaraan ko na hindi basta-basta. Yan, kahit dito lang mga kapatid, at alam ninyo ang pamamaraan ay hindi po kayo magkakaroon ng mga ng mga kamalasan na ipinadala ng mga ating kalaban. Ayan. Ito po ang una, ang pamamaraan. Ito po ay nagbibigay swerte sa ating buhay sa taglay nitong bango na dahon ng laurel. Ayan. Kasi mga kapatid, kahit anong bato ng ating mga kalaban, kung kumpleto kayo sa ritual na ganito at siselyuhan ninyo ng nakatakip, ay hindi po kayo basta-basta mawawalan ng anuman. Ayan, sa naniniwala po dito, dahil ito po ang aking pamamaraan, kaya hindi po ako nawawalan ng anuman na blessing. Kaya ituturo po sa inyo ngayong last Friday ng unang buwan ng taon at isasagawa natin. Ayan. Ito na po ang unang inilagay natin mga kapatid. Ayan. Ang pangalawa po ay barya. Ito po mga barya. Ayan. Ito po ay sumisimbolo ng para hindi tayo mawalan ng kapirahan, tulad ng mga ibinabato sa atin ng kalaban na lahat ng mga manggagamot ay hindi aasenso. Kailangan po, yan po mga ibinabato na kung hindi man tayo matira-tira sa espiritual, ay sa kabuhayan tayo dadalihin ng mga yan. Kaya kailangan nating magritual ng barya o mga barya, papel ay ilalagay natin sa garapon para kahit anong bira sa atin at meron tayong ritual, hindi tayo basta-basta mawawalan ng pera sapagkat meron tayong itinabi. Yan ang ating ilalagay sa ating garapon. Yan, at hindi po tayo kakapusin sa ating kapirahan sa buhay kung meron po tayong inimpok na mga barya sa ating garapon. Natin dito para maganda ang pasok ng grasya at kapirahan sa ating buhay. Yan. Ay magandang i-ritual to. Halo-halo po yung mga kapatid, may 5 piso, may 10 piso, 10 piso.
inilagay dito sa ating ritualan para sa ating di po tayo kapusin sa kapirahan. Yan. Po, ang pangalawa nating inilagay ay barya sa garapon. Yan, ito ang una, ito ang pangalawa. Ang pangatlo naman ay asukal. Ito po ay sumisimbolo sa sa magandang pagsasamahan sa loob ng tahanan, na magpanatilihing matamis at pagmamahalan ng mga taong nasa loob ng iyong tahanan, at maiwasan ang mga gulo, away o problema. Ayan, ito po ay magandang isama sa 7 ritual. Ayan. Po, ang pangatlong ritual natin ay ang asukal. Ito po ay sumisimbolo sa maayos at matamis na pagsasama sa isang tahanan. Yan. Ay ang asukal. Ang pang-apat naman ay tubig, at ito'y sumisimbolo sa katahimikan, kadalisayan sa loob ng ating tahanan. Ito po ay sumisimbolo ng katahimikan, yan, at malinis at dalisay. Apat ay ang tubig. Yan. Panglima ay ang bigas. Bigas. Yan. Ito po ay hindi, pag meron po kayo nito ay hindi po kayo mawawalan sa inyong bigasan. Pag meron po kayong yan, bigas. Ika-6 ay ang asin. Ang asin po ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya
na ibinabato ng kalaban. Once po na ang tubig, ang asin po sa loob ng garapon ay nagtutubig, yan po ay nagdadala ng mga negatibong enerhiya na sa inyong tahanan na pinadala ng kalaban na sinisipsip ng asin. Kung matigas naman po, kung tumigas naman po ang asin sa loob ng garapon, yan po ay sumpa ang ang ipinadala ng kalaban, kaya nanigas po ang asin sa loob ng garapon. Kaya ang asin po ang didepensa, lalong lalo na sa may-ari ng pinagre-ritualan ng na ito, asin. Pag nakumpleto po ninyo ang 7, ay napakaganda po mga kapatid sa inyong kabuhayan, ang 7 ritual na ito. Yan ang pang-anim, ang asin na sumisipsip at nagsasalo ng mga negatibong enerhiya na ipinadala ng mga kalaban sa spiritual at mga taong nakapaligid sa atin. Yan po ang pang-anim. At ang pang-7 naman ay langis. Yan, natatalakayin natin. Ito mga kapatid, langis ng niyog na isa mata, isa bibig. Ritualan natin mamaya ng iba't ibang kulay na kandila para dasalan natin, para silyuhan na hindi makapasok ang lahat ng uri ng kamalasan na ibinato o ipinataw sa atin ng ating mga kalaban, ng mga mangkukulam. Kasi mga kapatid, ito kasi yan, pag hindi po tayo madali-dali yan sa spiritual, sa physical na birada, ay sa hanap buhay o sa sa inyong kabuhayan kayo dadalihin yan. Kaya may ibang mga manggagamot na hindi umaasinso, gawa niyan sa mga sumpa o mga ng mga kalaban nila, kaya hindi sila nag-aasinso. Kaya ito ang ituturo ko sa inyong pitong mabisang pangontra sa lahat ng uri ng sumpa, kamalasan, sa mga negatibong enerhiya na ipinapadala ng mga tao na may inggit sa inyo o may mga galit. Yan po, at sa kahirap sa mga taong nagbibigay sa inyo, para magkanda hirap-hirap, ay kailangan po ninyo ng mga ganitong pamamaraan. Ayan, bigas, yan, olive oil na isa mata, isa bibig, asukal, barya, asin, tubig, ang pamintang dahon, at ating tatalakayin ngayon mga kapatid, at ilalagay natin sa ating altar mamaya ito pagkatapos nating madasalan. Yan. Unang-una pong tatalakayin natin mga kapatid ay ang bigas. Mas mainam po mga kapatid pag meron kayong ganito sa garapon, dahil para hindi po tayo mawalan ng ating bigas o sa ating mga ilulutong isasaing. Pag meron kayo nito mga kapatid, kung sakali mang mawawalan kayo, ay merong darating, at totoo po yan, nakakaranas po ako ng ganyan. Kaya ito po ay magandang pang ritual para papanatilihin maging maayos at sagana pa rin tayo sa ating pagkain, sa pagkakaroon ng bigas. Ayan, kung nawawalan man tayo ng bigas sa ating
lagayan ay merong darating, sapagkat merong kayong ritual na ito na sa pamamaraan ng ganitong ritual. Ito po, kadalasan po mga kapatid, ang mga pinapadala sa atin ng mga kalaban ay kaguluhan, tulad ng mga mangkukulam na yan. Kaya minsan nag-aaway-away ang mga pamilya sa loob ng bahay, gawa ng ibinabato ng mga sumpa ng mangkukulam. Kaya minsan nagkakaroon ng kaguluhan na kunting diferensya lang ay nagkakauwi sa hindi maayos na pag-uusapan at nagkakaroon ng kaguluhan sa tulad ng pag-aaway at di pagkakaintindihan. Yan po mga kapatid ay sign po yan na isang po ng mga mangkukulam o mga ipinadala ng mga kalaban natin na nasa paligid lang. Kaya kailangan po ninyo mga kapatid, mag-ritual din po kayo ng ang garapon po ay lagyan po ninyo ng asukal at dasalan po ninyo na ang asukal ng ritual nito ay sumisimbolo sa tamis at pagsasamahan ng pagmamahalan sa loob ng aming tahanan at sa aming pamilya at sa buong nasasakupan namin. Yan po ang inyong ipapatungkol na hindi kayang sirain o wasakin ng anumang kalaban. Ayan, kasi po itong asukal na ito mga kapatid ay sumisimbolo to sa tamis ng pagmamahalan sa loob ng pamilya at sa buong nasasakupan, upang hindi kayo magkakagulo at nag-aaway-away. Ito pong magandang ritual. Ito. Ang barya po mga kapatid ay sumisimbolo upang hindi tayo mawala ng pinansyal na gastusin at pinoproblema natin sa araw-araw. Pag meron po tayong ganito na nakasilyo po yan, kahit ano pong bato ng kalaban at meron kang silyado na nasa loob at dasal, ay hindi basta-basta mabasag ng mga mangkukulam yan. Nakadepende po sa patungkol tulad ng ito. Ito ang barya ay papatungkol po ninyo dito sa baryang ito. Sa pamamagitan ng baryang ito ay sumisimbolo sa pagiging hindi kami mawalan ng pera sa aming pang-araw-araw at panatilihin na maging maayos at magkakaroon ng magandang kita sa loob ng aming pamilya at tahanan. Yan po mga kapatid. Ang paminta po ay sumisimbolo po ng swerte at nagtataboy po ng mga negatibong enerhiya, sapagkat sa taglay nitong bango at halimuyak, ito po ay nagbibigay ng swerte sa mga negosyo. Ito ay magandang ilagay sa inyong tindahan dahil nakakaakit po ng mga tawag nito ng mga mamimili o di kaya ng inyong customer, dahil sa taglay nitong halimuyak at bango ng pamintang dahon at laurel na ng kanyang buto na nito. Ito po yung maganda mga kapatid ilagay. Yan. Pang-apat na po natin tinalakay. Ang panglima po ay ang asin. Ang asin po ay napakaganda pong ilagay sa ating mga altar, sa ating mga kwarto, sa ilalim ng kama, sa gate o sa may pintuan natin, dahil ito po, ang asin po ay sumisipsip ng mga negatibong enerhiya. Pag po mga kapatid, ang asin po ay nagtubig po ang asin sa loob ng garapon, yan po ay sign na hinihigo po ng asin ang mga negatibong enerhiya ng mga bato ng kalaban o ang mga taong may galit sa atin, ay hinihigo po ng ating asin na niritualan dito, para siya po ang sasalo at hindi po mapunta sa ating mga pamilya, sa ating mga anak o kung anuman ang mga bato o mga taong may galit sa atin. Kaya sinihigo po ng asin. Kaya po minsan nagtutubig po ang asin sa loob, o di kaya ang pagtumigas naman po ang asin na parang naging bato po ang asin sa loob, yan po ay sign na malakas ang bumira o nagpadala ng sumpa sa inyong pamilya. Kaya ang asin po ay biglang tumigas po sa loob ng garapon. Yan po ay maganda, dapat kumpleto po ang inyong ang ating mga ritual na ganito. Yan.
Ito naman mga kapatid, ang tubig ay napakagandang ilagay din sa ritualan. Ang tubig po na nasa garapon ay sumisimbolo po ng katahimikan, dalisay na maganda ang inyong pakikitungo sa inyong buong pamilya at malayo sa kaguluhan at at laging malayo sa sa mga kaguluhan at mga kung ano man na lahat ng uri na binato ng ating mga kalaban. Ito rin mga kapatid, ang pag meron kayong tubig, yan, may tubig kayo na ritual ay na ganito, may tubig kayo na ganito, ay mas mainam mga kapatid pag ito'y niritualan ninyo at pinatungkulan na ang lahat ng bato ng kalaban sa inyo ay hindi kayo makakaramdam. Ay kung sakaling tutusukin man kayo na mga kalaban ninyo sa pamamagitan ng karayom, ay parang tubig lang na pag sumundot sa inyong katawan ay parang tubig lang talaga na hindi ka makakaramdam ka ng parang tusok, pero napakakunti lang at hindi talaga masakit na pag binaon sa iyo ay hindi ka masasaktan pag meron kang ritual na ganito na tubig. Yan, parang tubig lang ang kanilang pag binira kay parang tubig lang ang inyong naramdaman na hindi gaano kasakit. Totoo po yan at danas ko yan. Ang ika-7 pamamaraan ko sa pagritual ay ang langis. Pag meron ka pong langis na kasama sa 6 na ito ay napakalakas na ritual. Dahil po mga kapatid, ang langis po kung sakali kayo ay bibirahin ng inyong mga kalaban, ay ang tama nito sa inyong katawan na hindi ka mapupuruan, sapagkat parang langis lang ito nadudulas sa inyong katawan. Ang mga bira ng anumang uri ng kalaban sa inyo, kumalakas man yan o kumalakas man, ay hindi basta-basta, hindi ka basta-basta mapupuruhan. Kung meron kang langis na ritual na isa mata isa bibig, ay ilalagay po ninyo at isasali po ninyo sa 6 na mga ritual na mga malalakas na ritualan pang depensa sa spiritual at physical at sa buong ninyong nasasakupan at buong pamilya, upang magkaroon ng swerte, pagpapala, grasya at pagpapala. Ito po ay mainam mga kapatid, talagang tested. Pag binira ka ay talagang parang dudulas lang sa inyo, makakaramdam ka ng tusok, ay parang yung karayom na itinutusok sa ay parang lilihis lang. Totoo yan at danas ko yan, kaya itinuro ko sa ating mga kapwa manggagamot para makatulong din ako sa inyo. Hindi lang po ito pampaswerte sa ating buhay, sa ating tahanan o sa buong nating nasasakupan, ay pamproteksyon din ito na pangtaboy ng enerhiya, pangtaboy ng mga negatibong enerhiya. Yan, mga pangdepensa din. Yan, pagkakaroon ng maganda sa ating sa ating buhay. Yan, at napakaganda mga kapatid. Ayan po sila, 6 po yan, ay 7. Yan, iinamin natin ito. At mamaya yan mga kapatid ay sisindihan natin ng kandila na iba't ibang kulay, tulad ng kandilang dilaw, pula, asul, green, puti, at 7 klaseng kandila po na sumisimbolo sa sa 7 pangritual na sumisimbolo sa kalusugan, sa pinansyal, ayan, sa pangtaboy ng sumpa. Yan po, dito po natin i-ritual mamayang alas 9 ng gabi. Yan, at uunahin ko muna mamaya ang alas 6 ang ritual mamaya na sa aking pasyente, na ibabalik ko ang sakit na ginawa sa aking pasyente at ibabalik natin sa gumawa at nagpagawa mamaya at alas 6. Taga Albay po siya, yung pasyente ko, at ibabalik natin. Kumpleto na po yung mga gamit at nabili ko na lahat ang mga materialis. Ayan, mamaya gagawin ko ang pamamaraan. Ayan, hanggang dito na lamang po at God bless.